Seaman at Chief Engineer from Las Piñas, Laguna, Mr. Marcelito J. Acuña. A businessman from Tiwala, Valenzuela City, Mr. Roberto A. Bulasa. Supervisor of Plexo Manufacturing Corporation from Maykawayan City, Bulacan, Mr. Wilfredo H. Chavez. A businessman from G. Lazaro Street, Dalandanan, Valenzuela City, Mr. Edgardo P. Alejandrino. Our Barangay Councilor of Dalandanan, Valenzuela City, from San Simeon, Dalandanan, Valenzuela City, Councilor Benito C. Encarnacion. Architect, Head of Traffic Engineering, Planning and Design Office of Valenzuela City Hall, from Coloong, Valenzuela City, Mr. Renato S. Abendan. Of course, last but not the least, an employee of Valenzuela City Hall's Treasury Office, Revenue Collection Department from Rincon, Valenzuela City, Mr. Alvin S. Ecobia. So, Merry Christmas everyone. Palakpakan naman po natin lahat sila. Ayan. You always hear kung ano ang roles ng mga tatawag nating sponsors. Sila po yung nagagay. Pati para po sa kanilang pag-move sa bagong sarili na kanilang buhay. Lahat, binabati ko ang mga bagong kasal, 10 ng inyong mga magulang. Tunay po bilang magulang, napaka sarap magkaroon ng anak kung ang anak natin ay marunong sumunod sa atin. No? So bilang mga bagong magiging magulang, ang ating pong wish sa inyo, sa inyong dalawa, Arap and Ann, maging sentro ng buhay nyo ang Panginoon, una sa lahat. Gawin nyong masaya ang buhay nyo. Ang problema, hindi yan pinapansin. Kung kayo ay may mga problema, huwag kayo matutulong nang hindi nyo pinag-uusapan. No? Maging matatag kayo dahil ang buhay laging may laban. No? Laging may laban na dapat ang pagmamahalan nyo ang laging nangunguna, namamayani sa pagsasama ninyo. So, congratulations! Maraming salamat po. Lalo na po sa mga dumalo at naging saksi sa pag-isang dibdib ni Rab at ni Ana. Ang akin lamang sigurong bibigay na payo o anuman na parang maging bahagi lamang ng kanilang kasama. Ang lalo na sa katayuan nilang dalawa sa ngayon na bago pa lamang nagsasama, ako kasi para sa akin ang pag-ibig nawawala pagka walang respeto ang bawat isa. Ang pag-ibig nawawala pagka dumarating na yung punto na nandiyan ang problema, nandiyan na ang lahat ng magiging pagharap sa pagiging mag-asawa. Kaya siguro ang pinakamahalaga sa lahat ay ang pagbibigay ng respeto sa bawat isa. Dahil sa pagbibigay ng respeto sa bawat isa, doon nagiging lalong matibay ang pagsasama at pagmamahalan ng mag-asawa. Kaya siguro para sa mensahe ko sa inyong dalawa, patuloy ninyong ibigay ang pagmamahalan at pagbigay ng respeto dahil dyan lalo magiging matibay ang pagmamahalan. Yan ang magiging daan ng pagmamahalan ng inyong magiging mag-asawa. Siguro yung lamang po. Salamat. Sabihin nun, Mr. and Mrs. Machas. Yan. Paano po natin? Thank you very much po. Okay, after ang kanilang mga advices, pangunahan po nating maparinggan ang mga magulang ng ating bagong kasal. Simulan po natin sa tatay po ng ating lalaking ikinasal,
Pakinggan po natin ang kanya pong mahalagang mensahe sa kanyang anak. Atin mo palakpakan, Mr. Maximo D. Bachas. Sa akin pong mga nagugwapuhang kumpars, magandang hapon at nagagandahang kumars. Okay, so medyo nabigla ako ron Okay, so medyo magiging ako ng konti, nostalgic. Ayan. Okay, I remember nung bata pa si Ralph, siguro mga 7 years old noon, nakalong-kalong ko yan sa terrace namin, karawalan ko. Pag nag-uusap kami, anak, ano ba yung gusto mong maging? May dadaang aeroplano, no? Sabi niya, maging piloto. Tapos, medyo mag-iisip siya, Daddy, paano kung yung aeroplano bumagsak? Mawalan daw ng gasolina. Out of kamusmusan, yun yung sabi niya. Sabi niya sa akin, siguro maging tatay na lang. Okay, sa ngayon, kitang-kita yung ebidensya. Hindi natin maitatago, no? So, kaya na, magiging tatay ka na. Pero sinasabi ko sa iyo, ang pagiging tatay ay hindi ganun-ganun lang. No, kakibat niya ng responsibilidad para itaguyin mo ang iyong pamilya. Nakita mo, at wala naman sigurong magulang na hindi naghahangad ng kabutihan ng kanilang mga anak. Nakita mo kung paano ka namin pinalaki. 10 ng mga magulang ang aking mga kabalae kung paano pinalaki ang kanilang anak. Ngayon, magsisimula kayo sa panibagong yugto ng inyong buhay. Ha? At lagi nga po natin sinasabi, kanina pa sa simbahan, huwag niyong ihihiwalay ang ating Panginoon sa inyong pagsasama. Ang buhay, life is not a bed of process. Hindi lahat ng pagsasama ay masaya. Ang araw ay hindi laging sumisikat. May mga pagkakataon na malimlim ang ating ulap. Ang tubig, ang dagat ay hindi laging tahimik. May mga pagkakataong ito ay maalon. No? So ano yung ibig kong sabihin? Maglalakbay kayo sa inyong buhay, umpisa ngayon. Hindi lang yung pagsasama ay masaya. May mga problema kayong haharapin. Subalit ang mahalaga ay nariyan ang Panginoon. Maging sentro ang Panginoon ang inyong pagsasama. Sapagkat sabi nga, with the Lord, nothing will go wrong. No? At bilang panghuli po, bilang ano po sa ating bagong kasal, ito po ay nadinig ko, hihiramin ko, alam ko, nadinig ko to, nahandyan. Yung nagsabi nito nung kinasal yung aking isang inaanak. No? Ito po talaga yung hindi ko makakalimutan sa sinabi niya. So ano raw po ba yung bulaklak na sumisimbolo sa pag-ibig? Rosas, di po ba? Rose. No, binigyan po ng acronym yung ROSE. Ano yung R? R is for respect. Respetohin nyo ang isa't isa. No, igalang nyo. Ang O, ano yung O? Obedience. Maging masunurin kayo sa isa't isa. Yung S is sacrifice. Ang pagsasama bilang mag-asawa, may kasama yung sakripisyo. Letter E is eternal love. No? Ang inyong pag-ibig nawa ay maging walang hanggan. Sabi nga sa simbahan, di ba? In sickness and in health. Sa kalusugan at kasakitan, no? Walang makapaghihiwalay sa inyo. And letter S, roses. Letter S is sanctity of marriage. No? Kayo ay pinagsama ng Diyos. Kayo ay mag-isa na ngayon. So, igalang po natin, irespeto po natin yung kasagraduhan ng inyong kasal. Yun lamang po, at nawa ay hangad ko ang tagumpay ng pagsasama ng ating bagong kasal. Maraming salamat po. Gandang hapon po sa inyong lahat. Ang masasabi ko lang sa